So, I'd like to say good morning again, and meron ba kayong kakilalang tao na lahat na lang ng bagay itinatago niya? You know, pag kumain siya sa Jollibee, uuwi siya ng napkin. I know somebody, and she's related to me, nakita ko yung album niya. Simula nung nag-travel siya, lahat, those who have ridden the plane, lahat ng boarding pass niya nandun since 1968. Oh, yung boarding pass. Kasi pag sakay mo ng aeroplano, tapos nag-check-in ka, bibigyan ka ng boarding pass. Ibig sabihin, dumaan ka na dun sa check-in counter at pwede ka nang sumakay ng aeroplano. Imagine, since 1968, tinago niya ang kanyang boarding pass. And that person is none other than my tita, the youngest sister of my dad. Pinakita niya sa akin, every time we go to the US, pinapakita, anak, ito na yung na-travel ko. And she has a lot. She has a lot. Sino man dito, and she wants to remember yung mga panahon na nag-travel siya, and she wants to thank God, and she wants to thank people, and thank her husband for being able to travel worldwide. It's a remembrance. Sabihin niyo remembrance. So kaya yung katabi mo, remembrance ay yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. That's God's remembrance to you, to worship Him. Okay? That person beside you is made in the image of God and His likeness. Sino naman dito yung may kilalang tao na mahilig magtago ng kahit ano, chopsticks, napkin ng Jollibee, sino may kilala? Kahit ano tinatago. Hindi yung remembrance or kalat. Okay? Kalat, itapon nyo na. Huwag kayong mag-imbak ng bagay. Ay, mga remembrance ay mga bagay na maliliit na nakakapagpaalala sa atin ng ating mga nilakbay. Okay? Kadalasan po ito ay hindi nasisira at ito ay laging nagpapaalala sa atin ng mga bagay-bagay na ating narating at ating pupuntahan. And when we remember something, we tend to celebrate. Kasi may napapaalala. Kung napansin nyo, si Pastor may hikaw. Pansin nyo? Ha? Nasaan? Kaliwa. Galing mo. Kilala mo ako talaga. Alam nyo kaya ako nakahikaw? Kasi hindi uso. Hindi ako naghikaw dahil uso. In the middle 80s, nung ako po ay nag-travel pa abroad to sing, I met somebody. His name is Freddy Advincula. And when I saw her, we were in Taiwan. It's like first time namin nakita, and he was like a brother to me. Parang nakagaanan ko ng loob and same with him. Kaya lang ko, kakaiba siya. Kasi bass player siya, tsaka pianista. And he also sings. So pagkatapos mo ng aming pagkanta, pumapasyal kami dun sa bar na tinutugtugan niya. Pero yung may napansin mo ako sa kanya, ang hikaw niya siyam. Tinantad niya ito. And then, nung umuwi na siya sa Pilipinas, nung nandun kami sa bahay namin sa Project 8 dati, umiinom kami, dati pa to umiinom kami, sabi ko, Brad, bilang remembrance, pwede bang butasan mo yung tenga ko? Para magpaalala sa akin, ang may kapatid at kaibigan ako sa iyo. So ginawa niya, sabi niya, Mami, may hikaw ka ba na? Siyempre, wala pa akong hikaw nun. Mami, may hikaw. Sabi ni Mami, meron. So kumuha siya, dahil nagiinuman kami, kumuha siya ng 2 yelo, inipit na itong tenga ko. Siguro after mga 5 minutes, ready ka na? Ready na. Pinasap niya yung hikaw. So hindi ako nagpa-pierce doon sa silver store. Kaibigan ko po ang nag-pierce nito because I want to remember him. And you know, I've lost in touch with him ever since. Nagpunta na ako sa Texas. At matagal ko na siyang hinahanap. Just last year, after 25 years. Kasi lagi ko siya naaalala. And yung naging born again ako, nung naging anak na ako ng Diyos, I still pray for him. Because I have a remembrance. So just last year, nakita ko kami, pumunta siya rito sa Pilipinas. And most of the time, dahil nakita ko kami uli after 25 years, ay ini-invite naman kami mag-asawang pumunta ng Texas. All expenses paid. Pagdating namin doon. Pagdating namin doon. And you know what? Remembrance really does good things. I don't know paano merong remembrance sa inyo. Maybe sing-sing. Siguro yung wedding ring nakakapagpaalala sa inyo na kayo may asawa. Okay? Okay, mga lalaki, kung kayo natutokso, huwag nyo pa rin yung wedding ring nyo. Tingnan nyo lang.
Okay, that would remind you may asawa kayo. And the wedding ring is a remembrance of an unending love from God and our unending love to our spouses. And minsan, ano ba, bracelet, di ba? Minsan, hikaw sa ilong. Meron mga ganyan eh. For some tribes, nakita niyo ibang tribes, ano nila, yung leeg nila punong-puno ng necklaces. Mas humaba na yung leeg. That's how they remember and honor each other. Ano ang significance ng remembrance in our crossing over? Sa ating pagtawid, ano ang kinalaman ng mga remembrance at paalala? Mali bang buksan natin ang ating Biblia sa Numbers 33 verses 1 to 2. And this is an instruction from God given to Moses. Ang sabi sa Numbers 33 verse 1 and 2, this is the route the Israelites followed as they marched out of Egypt. So, ito yung tatahakin ng mga Israelita mula sa lupa ng pagkalipin sa Egypt papunta sa lupang pangako under the leadership of Moses and Aaron. Kaya maghanda-handa kayo magkapatid, Moses and Aaron, you will lead this church into the promised land. Andyan si Aaron, no? Ayun, Aaron, tayo ka. Ay si Moses. Okay. Si Miriam ho, nasa bahay. Okay. At the Lord's direction, Moses kept a written record of their progress. Sabihin niyo, progress. A remembrance is a good reminder for us. Unang-una, para makita, saan na ba tayo na nagana? Saan ba tayo, may progreso na ba sa ating paglalakbay? O katulad nga ng sinasabi ni Bishop Corian, natulog ka ng Sabado, nagising ka Biyernes ng gabi. Kumbaga, yung buhay mo nung nagising ka nung Sabado, continuation lang nung Biyernes. So kung ano yung nangyari sa inong Biyernes, pagising mo, hindi pa rin nagbago. Or it might have gotten worse. So, maganda na may paalala tayo. That's why we encourage everyone to do a 21-day challenge and devotions. When you write the things that God tells you, it becomes a reminder. Ako minsan, pag binubuklat ko yung devotions ko, tapos binabasa ko, ano yung nasasabi ko sa sarili ko? Ako ba sumulat nito? Yung napakaganda na hindi ka makapaniwala, ako ba talaga sumulat nito? But you know what, when you do your devotions and you start obeying instructions, because it is a lifestyle in your community to read the Bible and write down whatever God tells you. When you write down, it is God who gives you the idea what to write down. You just have to get a pen, get a notebook, at itapat nyo yung lapis o mas maganda ballpen para hindi mabula. Bura. Just have the passion and intention to write. Makikita nyo, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa inyo ng isusulat. It's just like crossing over. It's just like crossing over from Egypt to the promised land. Okay? Sa isipan ng mga Israelita, wala silang lakas. Kasi pagod na nga sila eh. Alipin sila sa Ehipto. But God was sustaining them. God walked with them. Pag umaga, tinatakpan sila ng ulap. It's called pillar of clouds. Para hindi sila mainitan. Sa gabi, merong pillar of fire. Merong haligi ng apoy para hindi sila malamigan. Kasi paggabi sa disyerto, napakalamig. Sa umaga naman, napakainit. Extremes doon eh. Extremes. And God is also reminding us, when we were in the wilderness and about to cross, wala hong gitna. Extremes. It's either you're hot or you're cold. Walang lukewarm. Wala hong gitna. So hindi tayo pwedeng pumagitna. Kailangan mamili tayo. Egypt or the promised land. But I tell you, let's go to the promised land. 2 weeks lang. Yung iba sa inyo, naka 1 week na. Yung iba, nasa 21-day challenge. So, isa in the 21-day challenge. I hope hindi kayo bumabalok sa number 1. Okay? Baka yung 21-day challenge, 1 ng 1 natin. But I bless you. I bless you. God gives us reminders, so we will remember Him and we will remember what we have gone through as we obey the instructions of the Lord. Last week, our bottom line was God puts us in the wilderness so we will know that He is the one
to God. Nilalagay po tayo ng Panginoon sa sitwasyon kung saan wala tayo talaga nakikita, wala tayong magagawa upang ipakilala na siya ang tunay na Diyos. To cross over from the wilderness to the promised land, we need to intentionally, sabihin mo, intentionally. Sabihin nyo, remember who God is and His goodness in our lives. Sa araw-araw po may kailangan tayong tawirin. Di ba may tinatawag tayong pantawid, uhaw, pantawid, gutom, pantawid, kalsada. Tatawid ka sa kalsada. Ano man yung gusto nating tawirin, alalahanin natin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas at provisyon kahit sa maliliit na bagay. Intentionally remember. Minsan po kasi, pag mas malaki na yung kinakaharap natin, una, pantawid gutom lang, so kailangan natin ng pagkain. Pero minsan nakakalimutan natin na itinawid. Katulad nga tayo ng Panginoon sa gutom. Tulad ng istorya ng galing sa lupang South. This little boy, kagagaling niya sa encounter, and his name is Mac. One time, wala silang pagkain. So he prayed because he knew his God. Ang sabi dito, you remember who God is and His goodness. Naalala niya yon. So he prayed, and he really prayed. He was, I think, at that time he was 14. At sabi niya, Lord, wala ho kaming makakain, pero alam ko, papakainin niyo kami. After he prayed, he went out. At nakakita siya ng 2 buhay na tilapia. Is it tilapia? Yeah, tilapia. O bangus. Bangus, I'm sorry. Bangus. Sabi na misis ko, bangus eh. Mas gusto niya yung bangus eh. Kaysa tilapia. So, nakakita siya ng bangus doon sa pintuan nila. Tapos nakakita siya ng pusang tumatakbo. What's amazing about the bangus? Hindi pa ho siya inihaw. Medyo buhay pa ho siya. Mga ganun ba? 2. Sino nagdala? Yung pusa. Paano nangyari? Nag-pray siya. Nag-pray siya. God can work in ways you did not see. When we work, we work. Kahit anong sikap natin, we work. But God works. Tandaan niyan. When we work, we work. Okay? Sunog ng kilay, sunog ng bumbunan. But when we pray, God works. Sabihin mo sa katabi mo, when we pray, God works. Right now, I'd like to pause for 30 seconds. I want you to close your eyes. What do you need? What do you need? You pray to the Lord. Anong kailangan nyo? Kailangan nyo pantawid uhaw, pantawid gutom, pantawid kale. Kailangan nyo pamatrikula. Kailangan nyo magpadala ng pera sa inyong mga magulang sa probinsya. What do you need? And when you hear the voice of God, right after the service, do it. And even right now, do it. Huwag mong maging manhid yung puso natin sa mga sitwasyon natin. Hindi. God wants us to remember His goodness, just like Mac. God can provide miraculously. God can provide according to His wisdom. So you ask the Lord. Thank you, Father God, that you have answered our praise. Thank you that you are a loving God and always willing to bless us. Whatever you have desires according to your will. Lord, so be it today. You have answered it. And thank you, Father, that when we pray, we can say, Lord, thank you that we have received what we have prayed for. In Jesus' name, amen. He always remembers. God always remembers. It is men who always forget. Ang Diyos laging naaalala ang tipan niya, yung covenant niya. Ang tao, lagi niyang nakakalimutan. So God gave us the 10 Commandments. He starts with the 10 Commandments. By the way, it may sound commandment utos, pero for me, as I was reading the 10 Commandments, it is an instruction of a holy and godly life. The reason why God gave these commandments, these instructions, kasi galing ang mga Israelita sa pagkakaalipin. Lahat po tayo galing sa pagkakaalipin ng kasalanan. That's why we need Jesus to free us from the bondage of sin and death, going to His kingdom. Now, God has to free the Egyptians from the land of slavery, Egypt, to the promised land.
Today, Jesus wants to free us from our sins, from our wickedness, and from the evil ways we have lived, so we can get into the kingdom of God, para makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Gumawa ho ng paraan ng ating Ama, panilang niya ang kanyang anak, upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng kalinisan mula sa ating pagkakasala. So I look at the 10 Commandments as God gave us instructions. Parang mga nanay natin, mga anak. Okay? Anak, pagising mo sa umaga, itong gagawin mo. Mano ka muna sa akin, ha? Para unang matutunan mo pagising mo, gumalang at magpuri sa iyong magulang. Pagkatapos, dumiretso ka sa banyo. Kunin mo yung toothbrush. Pagkatapos, kunin mo yung toothpaste. Pisilin mo ng konti lang. Okay? Yung toothpaste. Pagkatapos, hawakan mo sa kanan o kaliwang kamay mo yung toothbrush na may toothpaste. Ipasok mo sa bibig mo. Tapos dahan-dahan mo payurin ang iyong ngipin para bumango ang iyong hininga at saka mo ko kausapin. Okay? Ganon, no? Minsan ganon eh. And God was telling the Israelites, point by point, ako naman sasambahin nyo. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Okay? Ano man yung nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, huwag kayong gagawa ng kamukha niya kasi ako lang ang Diyos. Yun ang sinasabi ni Lord. And then pinapaalala ni Lord, remember that keep holy the Lord's Day. Usually sa atin po, sa kultura natin, Sunday is the Lord's Day. Diba? Sa Castilla, Domingo, we always offer the 7th day to the Lord because the Lord rested on the 7th day. So we also would like to rest and rest with Him and share our time with Him and His time with us and worship Him. So thou keep holy the Lord's Day, or remember to keep holy the Lord's Day. And then meron pa, honor your father and your mother, that everything may be well with you, and you will have a long life. This is a revelation to me. Mga anak, gusto niyo makatapos ng pag-aaral niyo? Sino gusto makatapos ng pag-aaral? Honor your father and your mother. This is a remembrance. Okay? Kahit anong sikap niyo, kahit anong pangarap niyo, if you have not honored your mother and your father, it will tantamount to nothing. Success without character is still failure. We have to cross over. We have to cross over dun sa luma natin kaisipan. Gusto niyo magkaroon ng mainam na buhay, mga anak? Honor your father and your mother. It's never too late. Honor your father and your mother with the life you live. Kaya ako po, nagdesisyon akong magpabago sa Panginoon kasi minantsahan ko talaga ang pangalan ng angka namin dahil sa mga kalokohang ginawa ko nung nakaraan. And praise God, I'm here in front of you and I can talk about God. I can talk about the good things that God has done to me at kalimutan na kung sino ako noon. Right now, I just want to remember the day, October 18, 11 p.m. I just want to remember that in 1990 when the Lord took me out of my Egypt. And now, I am in the promised land. I thank God for that. So, kung babasahin nyo ang Biblia, if you have your Bibles, go to Exodus 22. 20 verse 2. Okay, hindi 22. 20 verse 2. Exodus 20 verse 2. At makikita nyo dito, at paulit-ulit na nire-remind to ni Lord because He wants us to remember who He is. He wants us to remember what we have journeyed. He wants us to remember ang mga bagay na pinagdaanan natin, pinagsikapan, pinagtagumpayan dahil sumama siya sa atin at sumama tayo sa Kanya. Sinasabi ni Lord dito, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Lagi yan, paulit-ulit, habang nasa ilang o sa wilderness ang mga tao, paulit-ulit niyan. Pag nadadapa yung mga tao at hindi sila sumusunod, nagre-rebelde sila sa Panginoon, iulitin nito, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He's reminding His people, lumabas ka na sa slavery, ba't gusto mo pang maging slave ulit? Nakatakas ka na eh. Nakausad ka na. Nakatawid gutom ka na. Nakatawid ka na dun sa kabila. Kung saan mo gusto pumunta, huwag mo nang balikan. God reminds Israel that He is the one true God. I am the God who brought you out of Egypt. God reminds them of what He did. Out of Egypt, out of the land of slavery. Huwag na ho tayong bumalik. Kung sa tingin nyo, uminam na yung buhay nyo nung tinanggap nyo si Jesus, huwag na po kayong bumalik sapagkat alipin. Minsan, nakikita ko ng ibang tao, when
when God tells people kung ano yung ginawa niya. And sometimes, pag pinapaalala natin sa mga natulungan natin, ang tingin ng tao rito, panunumbat. So, ibang tao, ayaw na lang humingi ng tulong. Ibang tao, ayaw na makipag-usap kasi akala nila sinusumbatan sila. Hindi. Sa isang tunay na Kristiyano, nagpapaalala ang isang kapatid ng ginawa ng Panginoon sa pamamagitan niya upang ipakilala at paalala sa tao. Hindi ba? Ito na lang ha. Concrete example. George, di ba dati nasaksak ka? Sino tumulong sa'yo? Di ba si Lord? Ay, why bigla na lang nasaksak si George sa likod. Hindi alam kung sino. But the Lord helped him and he's alive today. And he's still working. So, pag pinaalala kay George, hindi ba si Lord at tumulong sa'yo nung ikaw ay na-disgrasya? Opo. So, you remember that. Dapat wala na ako dito, pero si Lord tinulungan ko. Because the Lord who brought you out of that misery, ang Panginoon ang tumulong sa'yo. Sino rito ang nagpe-pray, nagugutom siya, and then suddenly, somebody came, o katulad ng miraculously yung isda dumating, at pinakain ka ni Lord. Humihingi ka ng trabaho, humihingi ka ng tulong. Pero, pag pinapaalala sa atin ito ng ating mga kapatid, huwag yung panunumbat ang isipin natin. Don't focus on the negative things. Focus, oo nga. Oo nga. Ako rin pinapaalalahanan ako ni ate yun. Di ba ganito ka nung araw? Nagbabalikan ko pa. Kung ano yung pinagdaraanan nyo, pinagdaraanan ko rin yun. Wala namang pagkakaiba. Hindi dahil pastor ako dito, mas magaling ako sa inyo. Hindi. Pare-pareho lang po tayong tumatawid. And what I'm imparting to you is to be faithful, be available, be submissive, be teachable. So, when a brother in Christ, most especially alam niyong matatag doon nagpapaalala, huwag niyo siyang tingnan na panunumbat. Bagkos, oo nga, no? Dati wala kami pagkain, nag-pray ako, nagpadala si Lord ng pagkain. Dati wala kaming pera, nagpadala si Lord ng pera. Dati naghahanap akong pamatrikula sa anak ko. Nagpapahal si Lord. You look at things in the light of God. Tingnan nyo yung mga bagay na nangyari, yung paalala sa atin bilang isang positibo at mabuting bagay na magpapaalala sa atin na magtuloy sa ating paglalakbay. Hindi sumbat. Dahil pag nakita natin ang lahat ng paalala ng Diyos, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, the land of slavery. Pag tinignan ho natin panunumbat siya, tutugon tayo. Pero pag nakita natin, inisip natin, oo nga, inilabas ako ni Lord. Dapat hindi ako tumigil. Dapat magtuloy ako. Kasi saan man ako tumigil, kaya ko uling libas ni Lord. That's why the Lord keeps on reminding us, inilabas kita doon, mas matindi yung pinanggalingan mo kaysa sitwasyon mo ngayon. Kaya kitang ilabas dyan. Yun yung sinasabi ni Lord. Anumang sitwasyon mo, kaya kitang ilabas, pero may gusto akong ituro sa'yo na kahit hindi mo ako nakikita, kahit hindi mo ako naririnig, alam mo narito ako, kilala mo ang kaya kong gawin, kaya kitang pasaganahin. Yun ang sinasabi ni Lord dito. We have gained so much wisdom of who God is and what God intentionally wants Him to do for us, that kahit tayo na naman isa, we still shine. Hindi tayo tanong ng tanong, is it bad to ask? No! But yung mga previous lessons natin, di ba? We were made in the image and likeness of God. To them, it is a shadow of God. We are the shadow of God on earth. Tayo yung imahe ng Panginoon dito sa lupa. Why? Para magkitaan tayo. God is Spirit, di natin siya nakikita. But when we see other people move and shine, nakikita natin ang ganda ng ginagawa ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, paalala ka sa akin ang kabutihan ni Lord. That's why we have testimonies. We want to be reminded about who the true God is and what God can do, the goodness that God can do. Sabihin mo sa katabi mo, taste and see that the Lord is good. Why does God need to remind? May apat po. Bakit kailangan may mga remembrance? Bakit kailangan paalala pa sa atin ni Lord? Well, the Israelites forgot God even after the 10 plagues. Alalahanin nyo, nagpadala pa ng 10 salot ang Panginoon para ang paraon, ang hari ng Ehipto ay palayain lang ang mga Israelita. The Red Sea open. Imaginein mo yun, ang lalim na dagat, tumabi yung tubig na parang ganito.
Yung tubig, dagat, naging parang pader. At ito yung amazing. Tumawid sila sa tuyong lupa. Who can do that? Who can do that? Who? God. See? Can your God do that? Yes. Pwede ba pag may nakita kang balakid sa paglalakbay mo, gusto mong managana, nakakita ka ng balakid, kaya bang tanggalin ni Lord? Yes. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka na. Alam mo, hindi na kontento si God. Okay lang naman, di ba? Kasi tubig yun eh. Understandable. Pag may tubig at lupa, anong meron? Putik. Understandable. Okay na, makakatawid na kami. Hindi na kontento si God. Mahal ko itong mga taong to eh. Madudumihan ang paa nila. Eh nakalabas na nga sila sa Ehipto eh. Nililinis na nga sila ni God eh. So pinalakad sila sa tuyong lupa. Sabihin mo sa katabi mo, lalakad ka sa tuyong lupa. Hindi madudumihan ang paa mo. Ang puti kasi ay paalala ng pagkakasandak natin sa kasalanan. Di ba? Yun yung analogy nun eh. But God doesn't want them to walk on mud. God wants them to walk easily. So ang hirap kaya tumakbo pag nasa putik, di ba? Ang hirap maglakad. May pumipigil sa paa mo. Ganon tayo kamahal ni Lord. Sabihin nyo, hindi, Israelita yun. Alam mo, pag tuloy ang puso natin, Israelita rin tayo. Tandaan niyo. Pag born again tayo, Israelita rin tayo sa mata ng Diyos. Pag napapakinggan natin at ginagawa, isinasa pamuhay natin, ang instruction ni Lord, Israelita rin tayo, Hudyo. Ito, trivia. Alam niyo ba ibig sabihin ng Hebrew? Hebrew, ang ibig sabihin sa Ingles, Hebrew, in the real sense is, in Hebrew, it's called ever. Parang ever. Totoo. Ever means someone who have crossed over. Sabihin mo sa katabi mo, ever ka. Magkakaroon ka ng mall. Totoo. Totoo. Kaya ang tawag, Abraham was the first Hebrew. He was the first one who crossed over from the land that God spoke to him. Tumawid ka. Pumunta ka doon sa lupang pangako. But it took them some time kasi yun nga, hindi nila maalala. Ewan kung may amnesia yung mga tao nun. Hindi nila maalala na tagalan. But Hebrew means someone who has crossed over. Isa nakatawid. So, pag tatawid ka, mag-ingat ka lang, tumingin ka sa kaliwa at sa kanan. Okay, pero pwede mo palalahanin. Hebreo ako. Hudyo ako, Hudyo ako. Yan. Paalala mo sa sarili mo, Hudyo ka. Hudyo ka. Pero mag-iingat ka sa pagtawid ha, kasi may kotse sa kanan at sa kaliwa. Okay? And then, pangalawa, saka gusto nilang makita ang isang Diyos. Yung gusto nila yung Diyos na nakikita, naggawa sila ng ginintoang guya. Nandun sila sa wilderness, ito yung Diyos na naglabas sa amin. Diniklara pa nila, ito yung Diyos na naglabas sa amin from the land of slavery. Totoo ba yun? So pag nilabas na tayo ni Lord sa slavery, huwag tayong gumawa ng isang bagay o ng mga bagay na siyang binibigyan natin ng parangal sa mga bagay na hindi naman silang gumawa, kundi ang tunay na Diyos. Third, they got mad at Moses and at God. So when they were in the wilderness, that's why God keeps on giving reminders kasi nagagalit sila. Makaramdam lang ng konting gutom, nagagalit na sila. Bakit nyo kami dinala rito? Gugutumin nyo lang pala kami. Bakit nyo kami dinala rito? Dahil ba walang mga libingan sa Ehipto, kaya dito nyo na lang kami papabayaan mamatay sa puto, matuhaw. So nagalit sila kay Moses at sa Panginoon. Nagalit sila sa pastor na pinadala ng Panginoon noong panahon nila na sila ay tumatawid sa wilderness. Sana po huwag kayong magagalit sa pastor. Okay? At ang apat, they wanted to go back to Egypt. The Lord kept on giving them reminders and remembrances. Because yung isip nila lagi kung saan nasanay sila. Ang tao ganun po, kung saan nasanay, doon na lang. Iilan lamang
ang tao na talaga nagkakaroon ng marugdog na damdamin na makaalis sa kanilang sitwasyon. Yung talagang mag-uumpisa sila, talagang kahit mahirap, babanggay nila. Example nito si Manny Pacquiao, si Efren Bata. Si Efren Bata natutulog sa ibabaw ng bilyaran para lang matuto magbilyar. Spatter ho siya. Alam niyo yung spatter? Noong araw na nagbibilyar ako, kasi yung tabi ng eskwelahan namin Letran, merong bilyaran, pangalan. Better Grades through Better Billiards. Ang pangalan ng bilyaran, Better Billiards. So ang kasabihan ho namin sa aming eskwela, paalala sa amin, Better Grades through Better Billiards. Pero ang dami hong gumaling sa amin sa mathematics, ha? 1, 2, siyempre nagbibilang kami, di ba? Sino man magbilyar dito? Bilyar kayo minsan. Okay? So, pero mali naman, di ba? Kasi nagka-cutting classes na kami. So, ano yung point dito? Pag nilabas na tayo ng Panginoon, alalahanin natin, huwag na tayong bumalik. Let us not go back to the land of slavery, to our Egypt. When life is hard, do not forget God and go back to your old life. Pag medyo humihirap yung pagtawid natin, huwag nating alalahanin kung saan tayo nanggaling. Lagi nating alalahanin saan tayo dadalhin ng Panginoon. Ulitin ko. Pag humihirap ang pagtawid, okay? Meron tayong kinakaharap na sitwasyon, huwag nating alalahanin bumalik sa pinanggalingan natin. Kung saan tayo iniligtas ng Panginoon. Bagkus, alalahanin natin saan tayo dadalhin ng Panginoon. Dahil for sure, yun ay lupa ng kasaganahan. Ito ang kinakailangan, kaya nagbibigay ang Panginoon, and why we should have remembrances. This is why we need remembrances. Una-una, God likes remembrances. Pangalawa, to remind us that we are loved. Sabihin mo, mahal ako ng Diyos. At pangatlo, to strengthen us when we feel weak. Sa katotohanan lang ho, ang tao talagang may kahinaan. Pero hindi ho siya kailangan manahan doon sa kaisipan na mahina kasi. Grade 1 lang kasi natapos ko eh. Wala, talagang mahina ang katawag ko eh. Lagi yung sinasabi ni Lord sa akin, tulad ng sabi ni ate nyo kanina when we were worshiping, God will never leave us nor forsake us. Hindi ko tayo kakalimutan o pababayaan ng ating Panginoon sa ating panahon na tayo ay nanghihina, papalakasin niya tayo dahil nais niyang makatawid tayo mula sa ating kaalipinan patungo sa lupang pangako. So, what are the remembrances of God? Ano ba itong mga paalala ng Panginoon? Okay, isa-isahin natin. The remembrances of God. First and foremost, His words. The Bible. Noon, walang Bible. Wala ho. So, direct na yan. That's why God calls somebody like Abraham, Isaac, Jacob. Nung 12 na, God called Joseph. And so on and so forth. And then the time the Israelites needed a deliverer, He raised up Moses. And after Moses, Joshua. Why? Parang isa lang. At that time, wala kasing nakasulat eh. Wala silang batayan. So He speaks to one person, and this one person delivers His instruction, His words to His people. Ito yung sinabi ni Lord na gagawin natin. Hindi ko to sabi. And those men, God raised them up to be men of integrity. Na kung ano sinabi na word for word, ibabalibag din sa mga tao. Yun din ang sasabihin, walang dagdag, walang bawas. This is what the Lord told me. Yun ang maririnig na sinasabi ni Moses at ni Joshua. So when you read your Bibles, ano yung sinasabi sa akin ni Lord? Yun yung mga isang hinahanap natin pag nagbabasa tayo. Ano sinasabi sa akin ni Lord? May utos ba siya sa akin? May paalala ba siya sa akin? Gusto ba niya akong pagsabihan? Yung review? Pinagsasabihan ba niya ako? Alalahanin natin ang karakter ng Panginoon. Yung mga worship songs, God told Moses to write a song in Deuteronomy 31:19. Sulat mo to.
You know what? When we sing, mas naalala ho natin yan kaysa tayo ay nagsasalita. Pansinin niyo. That's why God allows us to sing. A song is a good remembrance because a song has a melody and words. Kahit sa mga bata, pansinin nyo, pag natutunan nila isang kanta, hindi na nila makakalimutan. I have sung 100 songs because that's my life. You know, yung trabaho ko, I have to memorize a lot of songs. And even up to now, naalala ko pa po yung iba. Because a song will always remind us. And God always writes a new song in our heart. There are songs na para sa inyo lang dalawa ni God. There are songs that God gives you so you can share it with other people. But there are songs that God puts in your heart sa inyo lang dalawa so you would remember that He is the one true God, that you would remember He loves you so much, and that you would remember you are destined to go to the promised land. So His Word, that's why we sing His Word. You are good, and my heart will sing, you are good. It comes from the heart. Kung ba nga ngayon po, nung una, ang instruction at commandment ni God, sinulat sa tablet na bato. Diba? Ganun kalalaki lang po, hindi yung ganun kalalaki. Ganun lang po. Maliliit lang yung tablets na yun. Ngayon, isinusulat ni Lord ang kanyang salita. Saan? Sa puso natin. So that we will remember. Pangalawa, the Lord gives us reminders so we can have a milestone. Ano yung milestone? It is a significant stage in our life, an accomplishment. Remember, when we were talking about why am I here? Isa ho doon, to produce means to accomplish something. Iba ho yung pakiramdam pag may nagawa kayo. Diba? Minsan, meron ho kong kausap. Kilala mo kung sino ka, diba? So, gagawin ko pala example. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Meron ako nakausap sa cell group. First time ho namin. And then I ask everyone, how do you see yourself? Sabi niya, alam nyo, sa palagay ko, mabuti ba yung bato? May silbi. Ako wala. So, mababa ho yun. During that time, 2 years ago, ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Imaginin mo, yung bato na sinisipa-sipa lang, isipin niya, mas may silbi kaysa sa kanya. But not today. Today, he has his own cell group. And he brought them with him. Ayun o, si Rainier. I just want to praise God with what God has done in your life. Si Jethro at si Ray po ay estudyante niya sa computer school sa Fairview. And thank you. Thank you. Gusto kong paalala sa'yo, lumilipad ka na. Mas matayo pa ang liliparin mo. So, pwede yung maging milestone yun. Gawin, Rainier, gawin na kita example lang. Mula dun sa time na iniisip niya, buti pa yung bato. And the Word of God reminded him, do not be troubled because you will soar like an eagle. From here, bato, up to the eagle, his journey. And maybe he said, so, isi-celebrate niya yung milestones. Ikaw commemorate niya, dati ganito ako. Ngayon, teacher na ako kung saan ako nag-aral. After graduation, kinuha ko siyang teacher. Teacher na siya doon. And then after being a teacher, after a while, he has his own cell group. So, may mga milestones ho yun. Kaya nga, sa lumang buhay ng mga Israelita, pag sila ay mayroong gustong ni God magkaroon ng remembrance, sasabihin niya kay Abraham, magtayo ka ng altar. Magtumpok-tumpok ka ng bato. Pero huwag mong tatapyasin yung bato, ha. Huwag kang mag-curve ng kahit ano. Raw. Ganon din kay Isaac. Na-meet ni Isaac si God while he is journey, magtayo ka. So, balikan man nila yun. Oo nga, may ginawa si Lord dito. This is a remembrance. May ginagawa si Lord sa atin. This is a remembrance. Imagine, how long have we been praying for our place? Kailan na yung ginorny natin? Nukong, sino yung nandito nung umpisa-umpisa? Zenet, my wife, Kim and Reggie. Paikot-ikot ka mo kami sa Quezon City. Doon sa may West Avenue. Hanggang 2007, if I'm right, nag-service ho kami doon sa lobby ng opisina, pumayag ko yung may-ari. And then sabi namin, lumalaki na tayo, maghanap tayo ng lugar. We went to Peria. Lumalaki na rin, we went to UP.
After 6 months, we moved to my getaway. Tabi ng airport. So mula getaway, nag-crossover na tayo. We're here. Maybe, for the moment, hindi ho talaga sa atin to dahil umupo pa tayo. But we can use this 24/7. We have crossed over. And those are milestones. Yung sa Lapi na maliit. Katapos, nandun kami sa Dream Center, nagpunta kami sa UP. Katapos, nandun na kami sa My Getaway. Ngayon, nandito na kami. Lord, ang susunod dito talagang mas malaki. 10 beses ang laki. 10 beses. Okay? Kaya maghanap na kayo ng tao. Naaabutin nyo, 10 beses ang laki. Yung talagang nakaya ko, maganda. Gusto ko, I'll just give you a vision. Ang gusto ko, this is what's in my heart today. Di 10 beses ang laki, no? Yung isa, ganun na kalaki yung stage. 9 lang ang gagamitin ng audience o ng mga tao. Yung isang ganitong malaki stage lang yun. Stage lang yun. Para yung kalahati, dressing room. May mga banyo doon. You know, tapos ito yung stage. Yan. Tapos may bumababa, tapos tumataas. Yun yung gusto mo. I want a church that is good for performing arts. Honestly, ayoko nung may mga Gothic, Romanes, ayoko mga ganun. I want bare. Gusto ko yung simple lang sa labas, pero pagpasok mo, rock. Ganun. Parang ganito, pagtingin mo, pasok mo rito, ang gagandang lalaki. May katabi mo, ang gandang lalaki na. Kaya parate. Di ba? So, pinapaalalahan at God gives us milestones. Meron din naman milestones like birthdays. Nung isang taon ako, para namang maalala mo nung isang taon kayo. Meron pa kayo naalala nung 1-year-old kayo? 3. Usually it's 5, di ba? 5 years old. When I was 5, I remember my sister died. Yung sumunod sa akin, she passed on. And habang nakahiga siya dun sa bahay namin, ginaganon ko. I was 5, wala akong alam. Ba't ginaganon mo yung kapatid mo? Tinitingnan ko kung humihinga pa. So I remember when I was 5, my sister died. When I was 6, and then 7, 8, meron mga instances sa buhay ko, there are milestones. And sa mga babae, isa sa mga milestones nila ay ang kanilang debut. Diba? You look forward to that day. Nasasabihin ng magulang mo, dalaga ka na. Diba? Ganon. So how I wish yung mga kabataan natin ko, mag-celebrate kayo. And I would like to encourage the fathers, andun kayo and tell their child, dalaga ka na. Pero hindi ka magbo-boyfriend, ako ang boyfriend mo. So, bigyan nyo ng singsing. Hindi, bigyan nyo ng singsing para may remembrance. Okay? Hanggat hindi mo ko binibreak, hindi ka pwede mag-boyfriend. Di ba? Hindi maganda yun, two-timer. So, may mga magulang dito, may anak na babae, bilhin nyo ng singsing, i-date nyo yung mga anak nyo. Pag hindi nyo i-date dyan, iba mag-date dyan. Ito! They just want affirmation. So, bigyan nyo ng singsing, anak, hindi ka magpo-boyfriend. Kailangan i-break mo muna. Ibig sabihin, kailangan ipaalam mo sa akin kung ano nasa puso. Wedding anniversaries. Come July 9, your ate and I will be celebrating our 16th wedding anniversary on my birthday. Kinasal ko kami ng birthday ko. Okay? On July 4, your ate will be celebrating her 50th birthday. So, maganda ho yung alalahanin. Remembrance yan eh. Graduation. That's why pinapupulan mo natin ng panahon ng graduation ni Church at ni J-Rock. We want them to remember how God has worked in their lives. Kaya may testimony po sila. Promotion. This is a remembrance of leveling up. Lately, na-convince po ang isip at puso ko. Sinong gusto ma-promote ito? Okay. Umpisahan nyo na ngayon din. Honor your father and your mother. That's the key to promotion. Walang kahirap-hirap. Just honor your father and your mother. Di ba, pag gusto nating ma-promote, marami tayong ginagawa. Marami tayong ginagawa eh. Naglalagis tayo sa boss natin, lahat ng gusto ng boss natin, ginagawa natin, but we forget our parents. We forget our families. No. Sabi ng Biblia, honor your father and your mother. It's a remembrance.
It's an instruction. Honor your father, your mother, that everything may be well with you upang lahat ay maging maayos at masagana para sa iyo. Hindi magkakaroon ka ng buhay na mahaba. Bakit? Para ma-enjoy mo yung blessing ni God. Hindi yung yumaman ka ngayon, bukas na sagasaan ka. I know somebody when we graduated from college, pero ako kinangalas ni architecture. Nung araw na kukunin niya yung diploma niya, tumantuwa siya, lalakad siya. Nung araw na yung bumabagyo. This is a true story. Alam nangyari sa kanya? Tinamaan siya ng yero dito. Hindi natin alam eh. But this is the key. This is the reminder of God. Honor our fathers and our mothers. Everything may be well with us. Yun ho ang alam kong susi ng promotion. Honor your father and your mother with the kind of life you live. If you do that, magbubukas si Lord ng puro promotion. Ikaw ang mamimili kung saan mo gusto. So, araw-araw po i-celebrate natin ang milestone. It may be big, it might be quite small. Like a revelation of God from your devotion. Maganda nga yung devotions eh. Parang araw-araw may milestone ka because you have journeyed with God every day of your life. 3 festivals and holidays. Today, we're celebrating Mother's Day. Next month, the second Sunday of June, we'll be celebrating Father's Day. And we want to remember the mighty works that God has done in our lives. During the time of the Israelites, God told them to celebrate the Feast of Passover. Ito ho yung panahon na itinawid sila ng Panginoon mula kasi nagpadala ang Panginoon ng Espiritu ng Kamatayan upang nang salot sa Ehipto na lahat ng panganay na anak ng Ehipsyo ay mamamatay. So ang sinabi sa kanya, doon sa hamba, pumatay kayo ng walang bahid na tupa, yung dugo, ipinta nyo sa hamba ng inyong mga pinto. Passover. Yung ipapadala ko. That's why there is Passover. Feast of Tabernacles. Yan. Sa atin naman, sa panahon ngayon, we celebrate Christmas. Maraming question dyan, ito ba Christian or what? You know, basta yung pinili mong araw, talagang sineselebrate mo ang kabutihan ng Panginoon at naalala mo kung sino siya sa buhay mo. It is good to celebrate. Gusto mo mag-celebrate tayo ng Christmas araw-araw. I enjoy yung December 31 where sino nandito ng December 31? We had food, we had games. I really enjoyed it as a family. That has been my dream for 18 years, to spend Christmas with the church. And it came to pass. And that's a milestone. And that's something to remember. And then for me, that December 21, from 6 p.m. up to the time we went home, that is Christmas to me. Christmas to me is being with your loved ones, celebrating God Himself and the goodness He has done. Easter. Marami yung nagsasabi, mas matindi ang Easter kaysa Christmas. Kasi pag Easter, we remember that God saved us from the land of slavery. Independence Day, minsan pinagtatalo ng ito. But I want to call it Freedom Day instead of independence. I don't want to be independent. I want to be dependent on God. But I want to be free from slavery. Labor Day. Meron ba nagtabaho ng May 1? Nawawa ko naman. Iba ko kasi yung trabaho niya, talagang. But then I bless you that every May 1 you'll have a day off. The States Hall, September 1, Labor Day. Tama, Coach? September 1. Laging sale. 70% off, 80%. So these are the things we can remember the goodness of God. Hindi lang dahil diniklarasyon ng ating gobyerno. Sa amin ng office, sa Mission Impossible, we only celebrate 10 holidays. The others, yung mga biglaan, we don't really celebrate. But there are 10 holidays we celebrate because we want to remember. Kahit Bataan Day, we want to remember that the Lord has blessed us with men na matatapang na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ha?
Number 4, souvenirs and symbols. Doon sa bahay namin, ay sakto, meron ganyan, doon sa hamba ng pinto, meron isang pastor nagbigay sa amin. Ang tawag po niya, mezuzah. Sabi niya mezuzah. Yan. Doon sa loob niya, sabi niya, i-print niyo mag-asawa yung favorite verse or verses niyo, ilagay niyo sa loob. And that would remind you of God's word and His promises to you. So there are times hinahawakan po namin yun, just to be reminded of God's word to us and promises. Katulad ng sabi ni Ate Joanna kanina, sa amin ng mag-asawa, we have seen how God moves. Although we want miracles in our lives, miracles are only one-time amazing things. Gusto ko natin yung araw-araw. Although naniniwala tayo sa himala, yung himala pabukso-bukso parang ulan. Ang gusto natin at ang gusto ni Lord para sa atin, araw-araw parang miracle. Because natutunan natin yung wisdom niya and we practice it every day. Yung, meron pa akong isa, yung kung nakakita kayo yung mga Hudyo, meron po silang bilog na sinusot dito. Tawag itong kipa. Yun ho ang nagpapaalala sa kanila that God is their covering and their authority. Yan. Naalala niyo yung ano? Yung parang bola na hinihip. May ganyan itsura ng ano nun eh. Yung hinihipan tapos nagiging bola. May nakakalala sa inyo. Naalala mo yan? 5 centimos siya tayo. Ito panahon namin, meron nun eh. Kasabay ng mga text. Sige, walang matanda rito. Sige, okay na. Okay. Parang ganun kasi yung itsura nun eh. Parang ganun. And then, chit-chit. Sabi niya, chit-chit. By the way, kung tatawagin yung mga anak mo, may pangalan niya, tawagin sa pangalan. Chit-chit. Ibig sabihin niyang tassels. Oh, yan sa dulo ng mga damit. The Lord instructed His priests to have tassels on their clothes to remember that they are holy before God. Okay? So pag nagsusot kayo ng tassel kahit sa sapatos, it would remind you, holy ako. Okay? Sabihin mo sa katabi, holy ka. Huwag kang magpapahuli sa Diyos. Okay? Dahil wala kang ginagawang mali, hindi ka huhulihin. Di ba? Examples today, katulad nga sabi ko kanina, wedding rings, purity ring para sa mga binata at dalaga. Okay. Reminder din ng lumang buhay natin, yung mask. Sino nandito nung gentleman and the lady masker ito? Diba tinanggal natin? It's to remind the Lord, hindi na to ako. Dati ganito ako. Tinatapon. Ang 5, kahit po sa creation, may paalala si Lord eh. Paggabi, anong nakikita niyo? Pag tumingala kayo sa langit. Hindi yung nagtitinda ng balot, ha? Ano nakikita niyo pag tumingala kayo sa langit? Stars, ano ba? 1. Inumpisahan ko ng gabi kasi si Lord nag-umpisa ng gabi. Sa umaga, ano nakikita niyo? In Genesis 1 verse 48, ang sabi ko rito, then God said, let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days, and years. So kahit ho sa nature, kahit sa creation, naglagay po ang Panginoon ng mga remembrances. The sun and the moon, day and night to remember new hope every day. Diba? That's why we say, His mercies are new every morning. That's why sinasabi, huwag kang matutulog nang ikaw ay galit. Ayusin mo yan bago ka matulog. Dahil ayaw mong matulog at pag-ising mo, galit ka pa rin. Changing the seasons, meaning, maaaring ngayon ganito ka. Pero kung nagtanim ka, pwede ka umani. Diba, may season para magtanim, tama? May season para umani. May season para mag-win ng souls. Merong season para mag-alaga. So, pinapaalala sa atin ni Lord John to remember how mighty our God is and what He can do in our lives. Stars! The North Star guided the wise men to baby Jesus. Are you familiar with the word Hallel?
Halel. Doon mo nagmula yung Hallelujah. Okay? Ibig sabihin, praise God. Pero yung Halel po, ang tunay na meaning niyan sa Hebreo ay North Star. The North Star is called Halel. And at ito ho ay reminder. It is a remembrance that North Star, kasi ho yung North Star, motionless ho yan. Hindi siya gumagalaw. So, ang North Star ay isang guiding light, lalo na nung panahon ng pinanganak si Jesus at may mga pantas o wise men. Hindi ko tatlong hari papabulaanan ko yung tatlong hari, hindi ko sila si Gaspar, Baltasar, at Melchor. Hindi ko yun. Tradisyon lang yun. Hindi ko natin alam kung yung hari, yung mga pantas, yung wise men ay tatlo, dalawa, o marami. Pero tinataya ko po, marami ho yun. Marami ho sila because in the olden times, when they journey in a caravan. Ibig sabihin, marami sila. So, marami ho yun. So, ang sinundan ho nila yung North Star. At tinuro sa kanila ng storm na suminag ho siya, nagningning ho siya doon sa tapat ng bahay ni na Jesus. Nagkita ho sila, yung mga pantas at si Jesus, nagkita ho sila, mga tinatayang 2 years old na si Jesus. Kasi kung nakita nila yung North Star, nung pinanganak si Jesus, hindi naman karapat-daka, andun na sila agad. Nag-travel pa sila. So it took them a while to get to Jesus. And it's about, naka 2 years old now when Jesus. But, you know, God is like our North Star. Hindi ko siya natitina. Hindi siya gumagalaw. So when we praise God, when we shout, we shine for Him, parang sinasamba natin ng Panginoon, Lord, hindi ka natitina. Kahit ano, kaya kong daanan. Kasi ikaw yung North Star. Ikaw yung aking Halel. And God gives us the star so He would remember that He is the star of our lives. Ito ang pinaka-ganda yung rainbow. Are you familiar with the rainbow? Sabi natin, lumalabas lang ng rainbow pag naghahalo ang lamig at init. Yun yung usually yung concept natin. But God allows the rainbow to be seen because He wants us to remember His covenant. To be fruitful, to multiply, to increase in number, and to subdue the earth. That's the reason why God shows us the rainbow. Naniniwala po ako, kahit ikaw lang mag-isa, nakikita mo yung rainbow ni God. Yung iba din nakikita. That God wants to show everyone His rainbow, so all of us will be reminded, I'm still here. I am the God who brought you out of slavery into the land of greatness of milk and honey. It is good to ask the Lord, Lord, paalalahanan mo naman ako. Nanghihina ako ngayon. Remind me of who you are and your greatness. God gives us remembrances so we won't forget how much He loves us. Yan po. Merong rainbow, merong stars, merong sun, merong moon, meron tayong mga magulang, meron tayong mga singsing, kwintas, hikaw, meron tayong service, meron tayong cell group, meron tayong devotions. So we would remember God and that God loves us so much. God reminds us that He loves us so we can follow Him to the promised land and cross over. We cross over not just because we need something, because we felt love. And in that promised land, if there's anything that abounds, yung nananagana doon sa lupang pangako, it is the love of God. If we have God, we have everything. Yun ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. If we have God, and we are in God, we have everything. Kung kayo ay parang na-stop, kung nasaan kayo ngayon, I would just like to remind you, God is willing to do for you what He has done when you were still in the life of sin. Probably you have gotten out, nakalabas na kayo sa inyong kasalanan, nakalabas na kayo sa lumang buhay. Pero in your journey,
Parang na-stuck kayo, parang natigil kayo, naubusan kayo ng lakas, naubusan kayo ng gasolina, namatay yung baterya nyo. God would like to come to you and rescue you and remind you, I am the one of God who brought you out of darkness into light. Rise up, because I want to bring you to the promised land. Kung ikaw yon, I don't normally do this, but I want you to stand up. Kasi hindi ko tayo, kung ikaw yung parang tumirik ka, but you want to move, you want to see the promised land, and you want to enter the promised land. Pero natirik ka, you don't know what to do, you're confused, you stand up. Hindi ko tayo makakarating sa promised land nang nakarupo, nakadapa, o nakahiga. Siguro nakaluhod pwede, pero matagal at masakit. Pero kung na-stuck ka somewhere in your journey and you need strength, you need to be reminded how God loves you. You need to be reminded. Gusto mong mapaalalahanan na ang Diyos ay hindi ka iiwan o pababayaan. And just pray with me. Just pray with me. And pray with hope. Pray with faith. Manalangin po tayo ng nananampalataya at naniniwala. Lord, ganito ako ngayon. Pero pagkatapos ko mag-pray, ihaangat mo na. Huwag niyo ang kakalimutan that this day is a remembrance of what God has done to you. Today, God is reminding you who He is and what He can do in your lives. So we all pray today. Na-stuck man tayo, nabusan tayo ng lakas. Yet the Lord is willing to reach out His right hand to us and pull us up so we can stand and journey back to the promised land. Pray with me. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas upang makatayo. Nais ko pong ipagpatuloy ang lakbayin papunta sa lupang pangako. Bagamat naubusan ako ng lakas, bagamat Lord God, nanghihina ang aking pananampalataya dahil sa mga tao at mga sitwasyon na pumapaligid sa akin. Tatayuan ko po ang katotohanan na Ikaw ang Diyos, unang-una na nagmahal sa akin. Walang iba. Ikaw ang Diyos na siyang humugot sa akin sa dilim at nagbigay sa akin ng pag-asa. Lord, aalalahanin ko na Ikaw ang Diyos na laging umaalala sa aking kapakanan. At kahit ako'y nakakalimot, nagbibigay ka pa rin ng paalala sa akin na kaya mo ilabas at hukutin sa aking sitwasyon. Kaya dyan po ang aking dinideklara sa mga sandaling ito. Sa aking mga labi, dinideklara ko, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Aalisin mo ako sa sitwasyon ko ngayon. Itatayo mo ako, bibigyan mo ako ng lakas. Sa mga sandaling ito, tinatanggap ko ang iyong regalo. Tinatanggap ko si Jesus na siyang aking magiging katwiran, lakas, kabanalan, ang aking kalayaan, ang aking pag-asa, ang pag-asa ng kalwalhatian. Tinatanggap ko po siya sa aking buhay. At kung hayaan kalimutan ko, Panginoon, na si Jesus ay nananangan sa akin at siya ang pwede kong panghawakan sa lahat ng sandali. Sa pamamagitan po na paalala mo rin na iyong banal na spirito, panatiliin mo pong sariwa ang aking paglalakbay sa iyo. At hindi ko malimutan, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagmahal sa akin ng labis at nais mo rin akong pagpalain ng labis, 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 labis. Maraming salamat po, Panginoon. At Panginoon, nagpapasalamat din kami sa iyo sa aming pagdiriwang at pag-alala sa mga inang pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, na ang iyong pagmamahal ay inilagay mo sa kanilang mga puso. At dalangin ko rin, Panginoon, sila rin ay maging paalala sa aming mga anak na nais mo kaming itawid
salamat.